Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung dapat meron ka bago ka mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong? So sa mga hindi nakakaalam, ang pagpunta dito sa Hong Kong is hindi katulad ng pagpunta sa Middle East na libre lahat. Sa Middle East, libre ka sa passport, lahat ng processing fee, meron pa silang accommodation and yung pagkain, and meron pa silang iniiwan na parang allowance mo na binibigay nila sa'yo bago ka maka-flight. Parang yun yung iiwan mo sa pamilya mo. Yes, may ganon sa Middle East. Ganon yung kapatid ko, lahat ng process sa kanya. Nag-process lang siya or gumastos lang siya nung meron siyang allergy, yung parang chicken skin. So, kailangan niyang bumili ng ointment para mag-fit to work siya. Ayan. So, yun yung mga kailangan kapag sa Middle East ka. Hindi ganun kalala katulad dito sa Hong Kong na kapag dito is lahat babayaran mo. Yung babayaran mo dito una is yung processing fee. Wala kaming placement fee. Placement fee is yung katulad dati na umaabot ng 70,000 or 90,000 yung binabayaran nila. Yung parang, hindi ko lang ma-explain, pero yun yung dati, mga siguro, nung hindi pa si Duterte yung presidente, meron silang placement fee na bago ka makarating dito, kailangan may 100,000 ka para makapasok ka or makapag-apply ka dito sa Hong Kong. Unlike ngayon na hindi na ganun, pinapabayaran yung placement fee na yun sa amo, and yung binabayaran lang ngayon ng domestic helper papunta dito sa Hong Kong is yung processing fee. So, may mga basher dyan nagtatanong kung ang placement fee and processing fee is magkapareho, magkaiba po. Yung processing fee is yun yung babayaran mo pag kukuha ka ng mga NBI, TESDA, OWA kasi yung amo na yung nagbabayad nun or agency, bahala na sila doon, libre yun. So, PDOS, 100 lang yung babayaran mo. Agency na din yung bahala doon. So, yung sayo lang, passport, NBI, and passport, NBI, and then yung mga papel-papel, yung PIOS, e-registration, and then dati may vaccination card, pero ngayon baka wala na kasi wala naman ang COVID. And also yung TESDA, and ano pa ba yung kakailanganin mo. Sila na yung bahala niyan sa OAC mo, mag-process ng visa mo. Yung OWA sila na din nag-i-schedule sa'yo, and PDOS sila din yung nag-i-schedule sa'yo. Pero sa PDOS may babayaran ka lang na 100,000. Yung sa amin lang, kaya medyo hindi siya ganun kalaki, worth it pa rin naman. 15,000 lang yung nagastos ko. Hindi kasama yung pagkain ko tsaka pamasahe. Pagkain tsaka pamasahe, kinaltas ko na. The rest na nagastos ko, lahat-lahat, hindi umabot ng 15,000. Siguro mga 14,800, ganun. So, nagbayad lang ako ng photo and video. Yun kasi yung photo and video na ginagamit ng agency para i-market ka dito sa Hong Kong. Para malaman, or pagpipilian kasi ng amo dyan sa profile mo, nakalagay dyan ang pangalan mo, ganyan-ganyan, kung ano ka, ilang taon ka na, nandyan sa profile para biodata. Aside from that, meron kang picture na makikita ng amo mo, close up na nakaganon ka. Nakita ko yung akin, na-develop siya guys, hindi siya yung picture na lang, na nasa computer. Nakita ko siya sa agency nung pagpunta namin doon. Meron akong papel, nakalagay siya sa envelope na puti, na sa akin lang lahat yun. Nakapangalan Genevieve Guarin, nandun sa agency hanggang ngayon. Gusto kong kunin. Gusto kong hingin yung picture ko doon. Kasi yung picture na yun is, nakastripe ako ng damit, and nakaganto ako, pinicturean ako. And nung pumunta yung amo ko doon para maghanap ng katulong, is yun yung binuksan niya, yung folder ko, and hinanap niya doon isa-isa. And aside from that, meron din pinakita yung agency ko na video ko na nagpapakilala ako. And ayun, kasi doon nila makikita kung magaling ka sa English or fluent ka. May iba kasi na amo na gusto nila magaling ka sa English para yung anak nila is matututo. Bago ako dito sa Hong Kong, is yung alaga ko, nag-aaral pa yan every Sunday ng English. Meron siyang 1 hour English every Sunday. Pero nangyari lang yun 2 months. 2 months lang na ganun-ganun. Nung nasanay na yung bata na ako na yung nagbabasa sa kanya, mas marami siyang nakukuha kapag nagbabasa kami ng English. Kaya yung mga libro namin dito sa living room is puro English yung nandyan. Yung mga Chinese is nasa kwarto niya kasi doon yung mama yung nagbabasa sa gabi, Chinese yung binabasa. Pero dito, binabasa ko yan sa umaga kapag wala siyang pasok, breakfast, and then tanghalian kapag hindi pa kakain yung amo ko or umalis sila or lumaya sila. So, ayun, basa hanggang gabi, basa yan hanggat wala sila dito
or minsan yung amo kong babae, technique niya yan para may matutunan yung bata sa akin is, ako lang muna, yung bata lang muna yung papakainin. So, sila is doon muna sa kwarto. Tatambayan sila doon mga 30 minutes. So, 30 minutes kaming magbabasa ng bata. 30 minutes kaming mag-aano. So, kailangan may natutunan siya or may nabasa siya dyan sa mga ano-ano namin. Kailangan English, spelling, ganyan. Kaya nung una, parang 2 months ata na nag-aano pa siya, nag-i-English pa siya, pero nung ano na, parang nasanay na yung bata. Nung bago siya guys, hindi siya marunong masyadong magsalita ng English. Magsasalita siya ganto-ganto and then titigil siya kasi iisipin niya pa muna kung ano yung sasabihin niya. Pero ngayon, ang ano-ano niya na, ang galing-galing niya na, wala nang masabi. And also, yung English niya minsan is, di ba yung English natin is different from them? Yung English nila is British. Yun talaga yung pinaka-major ng English. And yung English natin na ini-study natin sa Pilipinas is American English. So, yung tawag natin sa elevator is elevator. Dito, tawag nila is lift. Parang, ano pa yun, marami tayong, yung sa kanila, side ng pool, sa atin, edge yung tawag natin doon. Maraming mga English na, magka-the-same, magka-synonyms, pero iba yung kanila, iba din yung atin. Kaya, minsan nagagaya na ng alaga ko kapag kasi nagre-reason out yan siya, ayoko talaga ng hinihindian ako. Kapag may gusto ako and gusto kong mangyari, gusto ko gawin yon, hindi pwedeng hindi. Kaya pinupush ko talaga. Mas stricto pa ako kaysa sa amo kong babae. Tapos halimbawa, sasabihin ko sa kanya, tara nakakain na tayo. Sabihin niya, mamaya na ako kakain. Even though, gaganon ako, it's your time to eat now. Gaganon talaga ako. And nagaya yun ng bata. So, nasyak yung amo ko na kapag may sinasabi siya sa bata and yung reply ng bata sa kanya kapag may hindi gusto yung bata is even though. So, sa kanila bago yung word na yun kasi hindi nila inaano yun. Hindi nila parating ginagamit yan dito or hindi sila gumagamit ng word na yun. May iba silang ano niyan. May iba silang word na sinasabi na hindi even though. Kaya parang na-shock sila and ayun, nagagamit na din nila kapag gusto nilang asarin yung bata, yun yung ginagamit nila even though. And na-shock din sila na yung bata may pagkasalbahe na nagaya sa akin. Kapag kasi may sinabi ako sa bata na kailangan gawin mo to, kailangan ganito yung gawin mo. And then hindi niya sinunod. And ngayon pumalpak yung ginawa niya. Halimbawa, mag-uugas siya ng kamay and dapat tapos na siya. Pero dahil naglaro siya and ginanon niya yung faucet, so ngayon yung tubig is pumunta sa mukha niya. So ang sinasabi ko kapag ganyan, na parang sa atin mirisi or gaba, sa kanya sinasabi ko, si. So ngayon, nagaya na ng bata kapag may ganun na nangyari and halimbawa, yung pagkain niya is naubos niya lahat. Yung sinabi niya sa akin nung nasa CR kami na pinapaligo ko siya, sabi niya naubos ko lahat ng pagkain ko. Sabi ko, talaga ba? Tignan ko mamaya. Tapos nung paglabas namin sa CR and nakabulaklat na doon yung baon niya, nabuksan na ng amo kong babae, na picturean niya and wala ngang ubos nga lahat. Tapos umupo yung bata, sabi niya, si Jen, sabi niya ganun. And then yung amo kong babae and then yung lalaki is natawa kasi nga, it's you Jen, sabi ng amo kong babae. Parang sa'yo yan galing. Tapos nung nakaraang gabi, pinupush ng lalaki na maghanap ng spray kasi nga panlinis ng sasakyan. So, kailangan niya ng spray para gamitin doon. And sabi ng babae is wala nga, tinapon na namin. Ayaw maniwala ng lalaki. So, baka iniisip niya, meron pa. Tanungin ko si Jen. Tapos, tinanong niya ako sa kusina. And yung amo ko is nandun din yung babae sa may kainan nila. So, naririnig lang kasi parang 5 step lang, kusina na agad eh. Sabi niya, Jen, meron bang spray dyan? And ang rason ko, wala na, tinapon ko na yon. Sabi ng amo kong babae, si. Tapos tumawa kaming lahat. So, parang naano na yun ng bata ngayon na sinasabi niya yon. And yung word na salamat po, yun yung always sinasabi ng bata ngayon. Salamat po, Jen. Ginaganon niya ako parate. And then yung amo kong lalaki is ganon din. So, kahit yung babae is ganon. So, nasa na tayo? Wala na, marites na ako. Yung mga brusher ko dyan, okay lang, brush nyo. Kung bahala kayo dyan. So, ang kwento natin is about sa dito sa Hong Kong. So, aside from being gastos is pera talaga. Ang dito is emotionally ka dapat prepared. Emotionally kasi dito guys, mararanasan mo yung sigaw, yung pangalit, pusta, yung iba sinasabi, you're just only a helper. Wala kang ibang alam, ganyan lang. Kaya nung bago ako dito sa Hong Kong, narinig ko yan sa Indian. Kasi nga, bumili kami ng payong. And then,
hindi ko alam bakit umabot sa ganun yung tarantado na India na yun. Bago ako dito sa Hong Kong, 1 week pa lang ako and lumabas ako sa Central. So, first time kong lumabas and then bumili kami ng payong. So, ngayon, tinatawad ng ibang Pinay. And nandun ako bumibili din. And yung kaibigan ko is yun yung bumili. And sabi ng Indian, sabi niya, "You don't know, helper don't know anything." Sabi niya ganon. "You just only know how to eat. Sabi ko ganon sa kanya. Sabi niya ganon sa amin. Napanting yung tenga ko. Punyeta na to. Sabi ko, "You don't know anything. You're not even in the house working." Sabi ko ganon talaga. Syempre, nung time na yun, maano pa ako. And syempre, yun yung maririnig mo. Parang, wala daw kami, ang mga katulong daw dito sa Hong Kong, wala daw alam, kundi kumain lang. Hindi nila alam kung anong pinagdadaanan namin. Visit talaga itong mga Indian na to. Kaya pag may nakikita ko yan sila, naiinis ako, lalo pagka nagdumadaan ka. And syempre, kapag day off mo, mag-ano ka talaga para sa sarili mo, magpapaganda ka or gano'n. Tapos biglang mag-aano yan sila, biglang, alam mo yun, alam mo yun, mamamansin na parang ang kapal-kapal ng mukha. Katulad nung sumakay ako sa lift, and then sumakay din yung tarantado na iitik, and then pagkatapos is, ano lang siya, 9th floor, pero hindi siya nagpindot ng 9th floor, ako 35 floor. And then, pinalabas niya muna lahat ng mga nagsakayan ng mga Chinese, and then, nung siya na lang, ang kapal na mukha, sabi niya sa akin, "Can I know, hello?" Tapos hindi ko siya pinapansin, hello, talagang makulit. And then sabi niya, "It's your holiday today. Can I have your number?" Sabi ko, "No, I don't like. I'm not interested." Sabi niya, "You have a boyfriend. You have a boyfriend." Parang tarantado. Kaya kayo guys, pag pumunta kayo dito sa Hong Kong, asahan nyo na talaga na, lalo kapag may mukha kayo or ano, alam mo yun, yung mga itik kasi dito, mga bastos talaga. Yung alam mo yung parang iniisip nila sa mga Pinay is napaka easy to get. Yung alam mo yung parang, ganun kasi gawain ng iba, nagpapahalik para lang merong 20 Hong Kong dollar. Alam mo yun, yung sa bar nga kami, yung kaibigan ko is nakikipagsayaw doon sa itik. Yun pala yung kasabay namin na itik sa lift. And then, merong Pinay ngayon na napakabastos. Yung itik na yun is sumahawak sa kaibigan ko sa bewang. And sumasayaw-sayaw silang ganun. Yung Pinay na yun is kinukuha niya yung kamay ng itik doon sa kaibigan ko. Ginaganon niya. And alam mo yun, tinatanggal niya yung itik doon sa kaibigan ko. So yung itik naman, kapit din ang kapit sa kaibigan ko. Ayaw ko bawala. So parang ilang beses niya yung ginawa. Yung parang dahak-dahak ba? Dalok-dalok sa lalaki. Tapos, sabi ko, hala, ang bastos nito. Yun pala, yung itik na yun is nanlilibre ng ng alak. So, gusto atang makalibre ng alak ng babae. Yung kaibigan ko, inalok na kung gusto daw ba namin ng alak. Sabi niya, hindi. Kasi alam ng kaibigan ko na kapag umuo siya is, hindi na yun magpapakawala. Alam mo yung kahit lumabas ka na, is susundan ka nun. Parang ganun sila dito. Kaya kayo, ingat kayo dito sa mga ganyan. Focus lang kayo kung saan kayo dapat nakafocus. And kung gusto nyo man magrelasyon, hanapin nyo yung hindi sa Hong Kong, yung mga nasa ibang bansa. Yung mga AFAM talaga yung hanapin nyo para makaahon sa kahirapan, sure. So, emotionally and physically, dapat dito healthy ka. Kailangan dumating ka ditong busog-lusog, ganyan ako. Tapos ngayon, eto na ako, karugkob na, char. So, payatot na, pero lumalaban pa rin naman. And yung papalakas ko ng is yung saging. Everyday ako nagsasaging kasi yun yung, diba, yun yung pinakamaraming nutrients na makukuha. And prutas, kahit basta prutas kumain kayo. And kahit dyan, ako, nung bago ako dito, iniisip ko kahit basta nutrients, kinakain ko. Kasi nga, ka talaga, lalo pag yung tulog mo, 5 hours lang. Buti nga ako may 5 hours pa, yung iba 4 hours, 3 hours lang tulog. Kaya, kailangan talaga malakas yung, resistensya nyo. And, kasi guys, marami kang pagdadaanan dito. Nandun yung time na ingat kayo sa mga bata, na mga tarantado. Kasi nga, minsan, sila ba, na hindi naman sinasadya, pero pag nagpapakandong sila sa'yo, and yung tuhod nila is tatama sa dede mo, yun yung dinidependihan ko, ayokong mangyari, kasi nga, may isang katulong dito na nagka-cancer dahil lang sa alaga niya, na pinabayaan niya na masaktan yung dede niya. Kaya kayo, yun yung protektahan nyo, always yung dede nyo, kasi yung mga bata dito is hindi mo masabi-sabi, hindi mo rin masaktan yan kapag nasaktan ka niya, kasi nga bawal. So, dependihan nyo yung sarili nyo, protect yourself. Kapag ganun nangyayari, isang beses na tamaan ata ako nun, sabi ko sa kanya, wag mong ulitin kasi nga hindi yan maganda. Pinakita ko sa kanya yung hiwa ko sa dede. Nangyari ito sa akin dahil sa ganyan-ganyan, sabi kong ganun. So, ingat kayo sa mga ganyan. Ayokong maranasan nyo yung ganyan kasi nga,
iwasan nating magka-cancer. And also dito guys, meron silang mga pa-free na mga bunot ng ngipin, ganon-ganon, mga medical. Kung wala kang ginagawa, pwede nyong atinan yun or pwede nyong puntahan or magpa-check up kayo in case para healthy tayo. So, unang-una is pera yung kailangan mo pag pumunta ka dito. Second is emotionally, physically, and mentally prepared ka. Mentally prepared ka dito guys. Kailangan yung mga pinagdadaanan mo is kaya mong lagpasan. Yung mga problema is isipin mo problema lang yan. Days goes by, yung problema na yan is magiging mawala na lang yan eh. Ganyan ako dati, na-stress ako. Parang naging hindi na ako nakatulog ng gabi dahil sa kakaproblema ng problema ko. Pero wala akong magagawa hanggang iyak ka lang. So, ang ginagawa ko, hinayaan ko lang. And then days goes by, may mga resulta na nagiging positive. May mga resulta na alam mo yung kunti na lang, matatapos na. So, ganun guys, isipin nyo always, yung mga mentally dyan na unstable, makinig kayo ng mga Hill song or Christian song, and also, check yourself, wag nyong gagawin yung kitilin yung buhay nyo, kasi uuwi tayong healthy, malakas, and uuwi tayong matibay. Siguro pag nakauwi ako, unang gagawin ko is, siguro maiyak-iyak ako pagdating sa bahay. Kasi, thank God, natapos ko yung 2 taon. Thank God, nalagpasan ko yun. Kasi, akala ko dati hindi ko kaya. Sabi ko nga sa amo ko, akala ko hindi ko kaya yung mga pagsubok dito. Pero, here I am. I was already 1 year. Sabi ko, congratulations, Jen! And then, yung bata, nung pagkaalam na 1 year na ako, okay, I prepare your food, Jen. You're going to have a food. Tapos ayun, pinrepare ako ng pagkain na mga laruan. So isang tray na pagkain nila pag dito kasi day off ko yun kinabukasan, Saturday. That is your food because you are 1 year already in our house. Congratulations. Sabing gano'n ng bata. So ayun guys, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Prepare yourself before becoming here as a helper. Okay? I love you all.